Hello po, my name is Lian Mahano. I'm from Lyceum of the Philippines, University Laguna, and I'm with, state your name po. I'm Dr. Basbas, Norasaila Basbas, a government employee for 35 years in service as a dentist for City of Manila. Meron lang po mga political questions po, and we will start with Pinoy ka kung Pinoy ako kung hindi ako marunong gumawa ng paraan. Paraan for what? Na magkapera. Paano ako magkakapera? Like, kailangan ko pumasok ng politika. Maging isang politika ako para magkaroon ako ng pera. Kasi sa dami na nakita ko, maraming mga tapos dyan, pero wala siyang income. Pero yung mga bata na bago lang, kagagraduate lang, o hindi pa nakakagraduate ng high school, pumasok na ng politika. Pero mas mayaman sila kaysa sa isang natapos na ano. Pero para sa akin, mas gusto ko pa rin yung tapos. Pero dahil Pinoy, ang kalimitan sa mga Pinoy ay kailang pumasok ng politika. Yun ang pinaka-easy money. So, bakit nga po ganito yung mga Pilipino? Bakit gusto nilang sa politika na lang? Kasi namiss na nila sa mga magulang nila. Meron silang lolo, tita, na umaangat sa buhay dahil sa pagpupolitika. Kasi marami ka dyang mga kakilala, makikilala, matataas na tao, magkakaroon ka ng impluensya na makalapit kay ganon, hanggang saan ka makalapit at madali kang makapagpapasok ng trabaho sa mga kamag-anak mo dahil sa mga koneksyon mo. Dahil nasa politika kayo, nasa inner circle ng politika. So, anong posibleng mangyari kung parating nangyari ito? Posibleng mangyari, syempre, hindi mawawala ang corruption. Bata pa lang yan, kukurap na yan. Kasi nga, yun ang pinaka-easy money. Kaya kung ako ang tatanungin, dahil mga bulok na yung sistema yung mga bata na sa gobyerno, lahat ng magiging sa gobyerno, lahat patay. Maliit lang ang buhay. Tapos at least hindi na sila pamarisan. Kasi kaya sila ganyan, yung nagis na nila, susundan lang yan nila ng susundan. Hanggang sa immune na sila. Nakasalanan pala yung ginagawa. Wala, hindi nila alam yun. Kasi ano na sila sanay. Sanay na sila sa ganun. Kaya mas maganda kung wala ka namang makikitang tuwid na politiko. Meron ba? Wala akong nakikita. May gusto ka bang baguhin sa mga Pinoy? Ang mabaguhin, hindi natin mababago yung isang tao unless na nakakilala sa Panginoon. Saka mababago ang kanilang pananaw sa buhay. Pag nakilala si Kristo na sariling tagapagligtas, nakita nila yung tama at mali. Pero kung hindi nila makikilala, hindi mo mababago ang isang tao. Walang makakapagbabago sa tao. Wala, hindi ang Diyos lang. So, for the final question po is, proud ka ba bilang isang Pinoy? Proud ako bilang isang Pinoy sa sistema namin dati. Kasi pinalaki kami ng magulang namin na nasa ayos, study first, tapos makapagtrabaho. Pero yung generation na yun, ewan ko kung proud yung iba, pero nakikita ko, ang magulang nila kung nasa politika, ipapasok na lang yung mga anak nila sa politika. Pero ako, bilang proud ako dahil yung ancestor ko talagang nagistang ko na yung kayod to make money. Ganon. Proud ako dahil
hospitality ang pag-uusapan diyan, talagang magaling diyan ang Pinoy. Kasi ang hospitality, may kasamang yabang yan kahit ubos na pera mo, basta matulungan ka lang, ganun talaga ang Pinoy. Proud din ako maging Pinoy. Hindi naman ako proud ng maging ibang bansa kasi iba pa rin yung ugali natin. Nandun pa rin yung ugat ng Pilipino. Okay, so mabuhay everyone. I'm here with... Ana? Okay, so diretso po tayo sa mga tanong. Pinoy ka kung... Pinoy ako kung ako ay isang matyaga. Isa lang ba? Kaya na po. Okay. Pinoy ako kung ako ay... Kung may pagmamalaki ko ang aking mga produkto, ako ay isang Pinoy. Ako ay isang Pinoy kung ako ay isang masayahin. Ayun ang mga ilan na mga traits. Ano ba ang traits? Ugali. Ugali ng mga Pilipino. Okay, so next question is, bakit nga ba ganito ang mga Pilipino? Bakit nga ba gano'n ang mga Pilipino? Kasi, para sa akin para personally, may English, galing ito sa, na-inherit natin yon sa mga banyaga. Okay, sorry, ayoko nang may tagish kasi. Okay, namana. Okay, that's the right word. Namana natin ito sa mga banyaga na sumakop sa atin noong unang panahon pa. So, sinakop tayo ng Kastila. Okay? Sinakop tayo ng Amerikano. Sinakop tayo ng Amerikano at ng Hapon. So, doon natin nakuha ang ating mga kaugalian. Siyempre. Ayun. So, sumunod ay, anong posibleng mangyari kung parating mangyayari to? At teka, sa pagiging matyaga, kung parating mangyayari yun, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Diba? Magkakaroon tayo ng magandang buhay, walang crab mentality, isang negative trait din ng isang Pilipino. So, pag sinabing crab mentality, ito yung mga taong sa halip na hikayatin ang kanilang mga kapwa Pilipino paangat or paakyat sa kanilang talento, di ba? Sa isang halimbawa sa kanilang talento, ito pa ay kanilang ibinababa. So, yun ang crab mentality. So, parang hinahatak nila paibaba. Kasi parang siguro meron ding inggit. Inggit. Okay. Iyon ang dahilan kung bakit merong crab mentality. Second to the last ay, may gusto ka bang baguhin sa mga Pinoy? Ayun, nasabi ko na, unang-una na gusto kong magbaguhin nila o natin mga Pilipino ay yung ugali natin ng crab mentality at yung hindi kasi maganda yun eh. Isa pa yung pagiging tamad. Okay? So, may isa pa kung ang gusto baguhin natin ay yung meron pa wait lang. Ano ba? Anyway, yun na muna. So, wait lang. Meron akong gustong sabihin kasi yung crab mentality at the same time. Ano yun? Pagiging tamad, di ba? Kasi, yun nga yun yung reason kung bakit, yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng crab mentality. Bakit? Kasi, pag ako isang tamad, di ba, example, ako isang tamad na tao. Pero, hindi ko naman personally alam na tamad ako. Pero, di ba, sino bang makakakita ng tamad? Di ba, ibang tao, hindi ako. Tama ba? Kasi ang feeling mo, kung ikaw ang nakakaramdam nun, ikaw ay masipag. Diba? Pero in fairness naman sa ibang mga Pilipino, sa ating mga Pilipino na nakikinig, diba? Ano naman yun, hindi naman lahat, syempre, hindi naman lahat ng Pilipino ay tamad. Syempre, mostly, syempre, karamihan naman din sa atin ay masipag. Masipag na sa pamamagitan ng kanilang English pa tuloy ako. Ayoko nun Kasi pag Taglish, hindi na ako Pilipino, joke. Yun. Yung
pagsisikap, yun yung word, pagsisikap nila sa kanilang mga talento, trabaho, di ba? Minamahal nila yun. So, aangat sila individually. Okay, final question po ay, proud ka ba bilang isang Pinoy? Oo naman, ako proud na bilang isang Pilipino. Bakit? Kasi, unang-una, Pilipino ang mga magulang ko. Di ba? Pilipino ang kinagisnan ko. So, wala namang ibang magmamahal sa akin kundi ang kapwa ko Pilipino. Hi, mabuhay. My name is Jendo Tolentino. Ngayon kasama ko si SK, Chairman ng Barangay Kanluran, Calauan, Laguna. Itatanong ko sa kanya is question in political scenario. Question number 1. Pinoy ka kung Siguro yung political scenario, Pinoy ka kung ang lahat ng kumbaga ang estado ng buhay mo ay sinisisi mo sa gobyerno kung ano ang katayuan mo ngayon. Ayun siguro. bakit nga ba ganito ang mga Pilipino? Yun. Siguro kaya ganito ang Pilipino dahil sa hirap ng buhay, wala silang ibang mablame kung ano ang katayuan ng buhay nila ngayon. May mga Pilipino naghihirap, walang trabaho, at tingin nila sa nangyayari sa buhay nila ay kagagawan at kakulangan ng gobyerno. Anong posibleng mangyari kung parating mangyayari ito? Siguro kung palaging ganito ang mangyayari, lagi tayong kung anong estado natin sa buhay ay isisisi natin sa gobyerno, maaaring ang mangyari ay manatili tayo kung ano, manatili kung ano ang estado natin. Kung tayo mahirap, manatili tayong mahirap. Dahil kung tayo ay palaging sisi sa gobyerno at wala tayong gagawin, ay mananatili tayong mahirap. Kaya instead of isisi natin sa gobyerno ang nangyayari sa ating buhay, isisi natin sa gobyerno kung wala tayong trabaho, kung wala tayong makain. Instead na ganun ang gawin natin ay tayo tumayo at kumilos. Tulungan natin ang sarili natin upang mapaunlad ito. May gusto ko bang baguhin sa mga Pinoy? Yun nga, kung sakaling may gusto akong baguhin sa pag-uugali ng ating mga babayang Pilipino, ay yun yung pag-iisip na paninisi sa gobyerno sa nagiging estado ng kanilang pamumuhay sa ngayon. Instead, tumayo, kumilos tayo upang baguhin ang ating sarili, nang sa ganon ay mapaunlad natin ang sarili at maging kapaki-pakinabang tayo, hindi lamang sa atin bagkus sa ating bansa. Yun lamang. Proud ka ba bilang isang Pinoy? Opo, ako po ay proud na Pinoy. Tayo po mga Pilipino ay may bukod tanging pag-uugali around the world. Tayo po ay hospitable, tayo po ay mapagmahal. Tayo po ay natatangi dahil tayo po ay may pusong bayani. Thank you at salamat sa iyo, SK. Bakit nga ba ganito ang mga Pinoy? Para sa akin, ganun yung mga Pilipino kasi masyado na nilang inaasa yung, minsan, madalas inaasa nila yung sarili nila sa iba kasi kahit anong trabaho yung ginagawa nila, parang kulang at kulang pa rin sa pang-araw-araw yung kinikita nila. Ano posibleng mangyari kapag ganito lagi ang nangyayari? Walang progress na mangyayari, patuloy na maghihirap ang mahihirap. Kasi kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, wala rin namang ibang taong tutulong sa'yo. Kasi tayo lang rin naman yung makakatulong sa bawat sarili natin, walang iba. May gusto ka bang baguhin sa mga Pinoy? Bawasan yung yung pagrereklamo, bawasan yung pagraran. Kumbaga, kumilos ka ngayon para sa sarili mo. Kasi, katulad nga sa kanina, tayo lang makakatulong sa sarili natin, sa pamilya natin. And wala tayong dapat, wag na natin iasa yung sarili natin sa ibang tao.